Ay mga ka-farm, bumaba ang price ni Miss Market, below 7K, pero mukhang bullish pa naman ang sentiment overall. Basta't mag-range lang siya dyan sa box na yan. Meron tayong 3 breakout sa ating previous video, and i-check din natin sa video na ito yung mga lessons na itinuro sa atin ni TVGI. May mga requested chart na iispatan natin after nating i-chart ang ating top 5 picks for Friday. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer. Guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng video natin. Salamat po. Buying signals and stock screening. Ayan po, may video tayo niyan. Ito yung itsura niya. In-explain ko dun yung ating buying signals at kung paano inilalagay sa spreadsheets ang ating mga na-screen na stocks. Yun guys, meron tayong 3 breakouts kanina. Isang malakas si MRC. Tsaka yung dalawa medyo mahina yung breakout nila. Pero check natin yung chart nila. MRC. Yung lakas ni MRC. Malaki na yung tinaas niya mula nung nag-breakout siya dito. 200%. Yan guys. Kung nakabili ka sa breakout niya, ang breakout level niya is 0.4800. So, bili tayo. 0.4850. Ang TP natin is 0.5300. So, ayan, nadaanan niya na yan. So, kung nakabenta ka dyan ng 50% or nakabenta ka dyan ng konti, okay na. Safe na ang iyong gain. Tapos, ito ang ating cut loss. So, itong cut loss natin, mababago siya. Check natin sa ating trade plan calculator. So, ang current price niya is 0.54. MRC 0.54. So ang kanyang cut loss is 0.5250. Round up na lang natin. 5250. So around here 5250. Ito yung ating stop, yung bagong stop natin. Pag tumama dyan yung price or pag bumaba dyan yung price ni MRC, pwede na kayo magbenta. So palagi nating ipoprotect ang ating gains. Yan ang ating plan kay MRC. So congratulations kung nakapasok kayo dito. STI. So yan, breakout din si STI, 2%. So ang kanyang breakout level is 3700, 0.3700. Tapos, ang buy natin is 0.3750. Ang ating TP, possible TP is 0.4100. Dito natin nakuha. Resistance dito. Possible gain is 11%. Tapos, ang ating cut loss, so maliit lang naman yung tinaas ni STI. Pwedeng ang option mo dito, retain mo yung cut loss na 0.3600
retain mo yung cut loss na 0.3600, or kung bumalik yung price sa box, pwede kang mag cut loss. So, kanyang volume, ayan, above average, tapos ang RSI niya nasa 74. So, pasok sa criteria natin to. Next na nag-breakout si MWC. Load natin si MWC. So, ayan, maliit lang din yung gain ni MWC kanina, pero breakout na siya sa box. 1.56%. Yung ating breakout level is 15.42. Ang buy natin is 15.44. Tapos ito, possible TP natin 18.90. Na-plot natin siya dito. Possible gain is 22%. Tapos ang ating cut loss, is mare-retain kasi maliit lang naman yung tinaas ni MWC. Same option pa din. Pag bumalik yung price niya sa box, pwede ka mag cut loss or hintay mong mag 4% yung cut loss natin. Tapos ang RSI niya above 70 na. Tapos meron siyang volume kanina. So tandaan natin to si MRC tsaka si STI pag diniscuss natin mamaya yung TVGI. Okay, yan yung ating mga nag-breakout kanina. Congratulations sa mga kapasok and sa mga nag-gain, lalo na kay MRC. So ito na yung ating top 5 picks for November 20, Friday. PLC, MY, HLCM, GTCAP, and Ali. Check natin si PLC. Nakailang balik na to sa top 5 picks natin si PLC. Nag-breakout na nga to eh, kaso nga lang hinihintay ko siya mag-parabolic. So kung nakabili ka dito sa 0.40, meron ka ng around 5% gain kung dito ka sa taas nakabenta. Pero hindi yan yung target TP. Malayo yung target TP natin, nakikita nyo. Pagka breakout ni PLC dito, ito na yung target TP natin. Wala kasing, kita nyo dito, walang harang. Andito na yung harang nya. So ayan, baguhin natin yung plan kay PLC. Erase na natin tong luma. Ay, sorry. Taas na lang pala natin para mabilis. Itong box na to, taas na lang natin siya dyan. Okay, yan na yung ating box. Breakout level natin ngayon 0.4200. So 0.4250 tayo bibili. Tapos retain natin yung ating TP area. Ilang percent gain yan? So around 17% gain pa din. Ito yung TP natin, 0.4950. So check natin yung cut loss nya, 0.4050. 0.4050. So ang cut loss ni PLC 0.39. So 0.49. 4% cut loss. Ang angat na lang pala natin to. Yan. 0.39 pala. Tapos kanina, walang volume si PLC. Pero yung RSI niya, nasa 73 na. So, above 70 na yung RSI niya. Hintayin na lang natin magka-volume and actually, may spike yung volume niya pero below average pa din.
Sana above average yung volume niya bukas, tapos breakout sa box. Okay, yan yung plan natin kay PLC. Next natin si M-Wide. So, ayan, nag-breakout na si M-Wide sa dati niyang box. Check natin kung nakabili ka dito sa breakout. Medyo malaki-laki na pala tinaas niya. 21%. So, gawa tayo ng bagong box. Tapos, urong na lang natin itong mga arrow natin para hindi makalat. Ang ating box. Ang ating bagong breakout level 9.71. So 9.72 tayo bibili. 9.72. After niyang mag-breakout, tsaka tayo bibili. Tapos retain natin yung ating TP sa resistance na to. So, ang possible gain natin ngayon 23% pa din. So, kagandaan dito kay M-Wide, medyo mataas yung susunod niyang resistance, kaya mataas yung possible gain. Possible TP natin is 11.98. Isang ating cut loss 9.72 ang ating entry. M-Wide. Ating cut loss is 9.42. .42. Kanina wala siyang volume, below average yung volume niya, pero yung RSI niya nasa 76 na, above 70 na. Hinihintay na lang natin ito mag-breakout talaga. Sana mag-breakout na ito bukas. Okay guys, yan yung ating plan kay M-Wide. Next natin, HLCM. So, whole seam. So, medyo malaki yung gagawin nating box dito. Kasi nakalabas na siya dun sa mga maliliit na box. So, ayan. Kanina, nakita nyo, dito sa resistance na to, nauntog siya. So, mukhang legit tong resistance na to. Kanyang breakout level is 7.20. Bibili tayo 7.21. Okay guys, may kumpulan dito. Parang may box dito. Take note lang natin siya. So, malapit na yan eh. Around 5% pa din. Medyo okay pa din siya. Pero ang target natin dito na sa peak nito. So around 22%. So possible TP natin 8.81. Ang ating cut loss HLCM
7.21. 6.99. Sakto sa ating psychological support. %4% cut loss. 6.99. Tapos kanina meron siyang volume. Ayun, may spike siya ng volume above average. Tapos kanyang RSI is 74. Sa mukhang ano na to, ready na to break out. Yan yung plan natin kay HLCM. Next natin si GT Cap. Si GT Cap nagbabalik. So ayun, nasa taas na naman siya ng Darvas box. Nagbabadyang mag-breakout. So ito pa din yung plan natin sa kanya. Kanyang breakout level is 560. So bibili tayo 561. Ating TP is ito, dito natin nakuha. 721, possible gain 28%. Tapos ang ating cut loss, kinumpute natin sa ating trade plan calculator, 543. Kanina wala siyang volume, below average. Tapos ang kanyang RSI is 73.93. So hintayin natin siyang mag-breakout with volume. So itong si GT Cap, kaka AOTS niya lang. Yan. Yan si GT Cap. Next natin si Ali. So blue chip ulit. Yan si Ali, magbe-breakout na. Lagyan natin siya ng box. Yan yung breakout level. 39.50. Bibili tayo 39.55. Si Ali, medyo madami din siyang lubak-lubak na pwedeng daanan. Ito yung isa. So may gap din pala siya dito. Ito may gap siya dito. Ito yung isang resistance pa. So, around 3%. Pero ang target natin dito kay Ali, dito na sa peak na to. So, take note lang natin tong gap dito, saka yung resistance dyan. Check natin kung paano siya magre-react. So, possible gain natin dito. Kay Ali. %11. Possible TP. 43, round up na natin, 44. Isang ating cut loss. $38. So, round up natin, 38. 38.30.
4% cut loss. Ayan, kanina below average yung volume niya, tapos yung RSI niya nasa 73 na. Tingnan natin kung magbe-breakout to si Ali. So ayan yung ating top 5 picks for Friday. So lessons from TBGI. Itong si TBGI, nag-breakout siya kahapon. Kaso minaligit natin yung breakout niya. Ayan, nag-breakout siya kahapon. Kaso red candle. Tapos maliit lang. Nakalimutan ko na kung ilang percent. So, mga around 2%. So, kala natin mahina yung breakout niya. Tapos, ito, meron nga siyang volume. Tapos, na RSI niya kahapon nasa 68.62. So, kung ako din, meron din ako pambili. Baka hindi ako bumili kahapon ito eh. Pero, tinuruan tayo ng lesson ngayon ito ni TBGI. Ang lesson niya sa atin, sulat natin. So, yan. Trust your system. So, kahit anong mangyari, dapat tiwala tayo sa system natin. Pag meron tayong buy signal, for example, dito kay TBGI, meron tayong buy signal dito, dapat sinusunod natin yung system natin. So, si TBGI kahapon, ang RSI niya nasa 68 lang nung nag-breakout siya. Pwede tayong bumili ng hindi full yung allocation natin. For example, 50% allok lang. Tapos nung kanina kung nag-open siya, tapos yung RSI niya nasa 70 na or above 70 na, pwede ka ulit magdagdag ng 50% alok. So, ayan. Tapos makikita nyo din si TBGI. Medyo malaki yung wick niya kanina. So, dapat lesson number 2 dito, at pinoprotect mo yung gain mo. Kagaya nito, naabot niya na yung ating TP area. So, medyo malaki-laking gain na yan. 11.17. Pwede ka nang magbenta dito ng 50%. So, kaya tayo nagbibenta ng 50% dito or ng konti dun sa allocation natin para ma-secure natin yung gain natin. And then, yung confidence natin medyo tumaas. Kasi pag ganyan, nag-take ka na ng profit, ang iisipin mo, okay na yung gain mo, diba? Kahit na anong mangyari sa kanya, kahit na bumagsak siya dito, bumagsak siya uli, meron ka ng gain. Or kung tumaas siya, at least meron ka pang kalahati na hawak sa kanya. Ang gagawin natin dito, syempre, magbibenta kunyari dito sa TP area mo, isang TP area, ayan, 50%. Tapos, pag ganyan tumaas yung price niya, hanap ka na ng stop mo. So, ito, protect uli natin yung gain natin. 4%. Dito, around 30.70. Mayroon kaya 30.70 dito. Or around 30.50. Dapat nagbebenta ka na. Okay, ayan. Pangalawa nating take profit in your designated TP area. Tapos ang pangatlo, plan your stops.
Ayan, yan guys. Ayan yung lesson natin, trust your system. Kung may nakita tayo nag-breakout, guys, pasensya na ulit sa aso, medyo kakabisit na din, pero kailangan makapag-upload tayo today. Pasensyahan nyo na lang. Hindi sa amin yun. So, dapat, kunyari, kahapon, nag-breakout siya dito, tapos nag-EOD na nag-breakout siya, bili pa din kayo, kahit na maliit na allocation lang. Basta't meron na kayong position. Tapos, kinabukasan, nag-up, pwede kayo magdagdag uli, di ba? So, ayan. Tapos, second lesson is take profit in your designated TP area. So, kung naglagay ka ng TP area mo, ito, kagaya na to, nag-TP tayo ng 0.3,000, bawas ka na dito. Yun, sabi ko nga kanina, na-protect mo na yung gain mo, meron ka ng gain, tapos yung confidence mo, medyo mataas. Kasi, alam mo, meron ka ng gain, kasi hinihintay mo na lang siyang tumaas tong price nito. Kung hindi man tumaas, meron ka ng gain, di ba? Tapos yun nga, plan your stop. So, ito, 4%. So, habang tumataas dapat yung stocks, nagpa-plan ka ng stop mo. So, ayan, to protect our gain pa din. Okay, yan yung ating lessons for TBGI. Proceed na tayo dun sa ating FYI stocks. Pero ito muna yung mga requests. Medyo dumadami na sila. IDC. Check natin kung meron tayong IDC. Uy, meron na. So, si IDC nag-breakout na siya dati. Nakabili ka dito, nagko-consolidate siya ngayon. So, okay pa naman yung niya, yung chart niya. Natural lang to, natural consolidation. So, kung saan ka nakabili, or kung hindi ka pa nakakabili, hintayin mo ulit siya mag-breakout dito sa level na to. 3.31. So, hintayin mo siya mag-breakout sa 3.31 bago ka bumili ulit. Kasi magko-consolidate pa to. Hindi mo alam kung gaano katagal siya mag-consolidate. Ayun kung hindi ka pa nakakabili. Pero kung nakabili ka na, kung nakabili ka dito sa ating buy area, ilang percent gain mo na dyan, actually, hintayin mo na lang siya. Hintayin mo na siyang mag-consolidate. Gawa ka ng stop. For example, ito may nakuha tayong resistance dito. Sa part na to. Check nga natin. Medyo malayo-layo yung pinagkuhaan ng resistance. So, check uli natin nga. So, ito yung resistance natin. Ito yung box. So, kung dyan yung resistance mo, sa baba ng box, sakto, nag-support yung nag-support yung baba ng Darbas box. Kung gusto mong gumawa ng exit dito, kung meron ka ng position, ito yung gawin mong exit. Itong baba ng Darbas box. Kung bumaba pa yung price dito, pababa, benta ka na. So, plan your trade lang. Protect your gain. Kung hindi ka pa nakabili, hintayin mo na to. Itong area na to. Dito ka na maghintay ng breakout. 3.31. So, healthy pa naman to si IDC. Kaka-breakout niya lang dito sa consolidation niyang malaki. Tas ang major resistance na tinitingnan natin dito na sa taas Ito na yata. Itong linya na itong ginawa natin. 3.64. So, ayan si IDC. Good luck kung iti-trade mo to. Ang nag-request si Miss Les Robmar. Okay, next si BDO. Parang nag-breakout si BDO kanina.
Yun, nag-breakout nga siya. So, nag-breakout siya dito sa Darbus box na to. So, note nyo lang tong malalaking volume na to. Mukhang meron siyang patutunguhan. Okay, ito yung box niya. Hapon pa pala siya nag-breakout. So, nag-breakout na siya dyan sa box na yan. Ang tinitingnan natin yung resistance ngayon. Ito na. Ito. So, makikita nyo, madami siyang tinamaan na candle. Kaya siya yung ginawa natin resistance. Ito. 1, 2, 3, 4. So, ito, meron pa. Tapos dito, madami pa din. So, major resistance to. Tinitingnan natin. 100. Ay, kaya pala, 100. Psychological resistance. Pwede kang magplano dyan. Pagka breakout niya dyan, tsaka ka bibili. Sa 100. Kasi 99 na tayo eh. Isang pitik na lang. 100 na. So, hintayin mo na lang. Target na natin dito. Malamang dito na sa itong resistance na to. Dito. So, yung mga blue chips guys, medyo mabagal gumalaw to ha. Hindi siya yung nagpaparabolic kagaya nung ating mga second liner tsaka third liner. %. Itong peak na to. Pinaka-target mo. Take note mo lang yung mga madadaan ng resistance. Kasi itong si BDO, parang pa-reverse pa lang siya oh. So, long consolidation siya. Mula July, consolidate siya ng matagal, sideways. Tapos ngayon, pa-breakout pa lang doon sa consolidation niya. Pero makikita mo yung mga MAs niya. So, madaming magandang pinapakita doon sa MAs. Malapit na siya mag-breakout sa MA 200. Tapos itong MA 50 tsaka MA 100 niya, magkukross na. So, mangyayari dyan, pag tumaas tong MA 50 niya dun sa MA 100, AOTS na siya. So, ano natin sa AOTS? Pag AOTS, transition na yun sa uptrend. So, yun, maganda pangitain. Pero ano yun guys, probability palagi. Hindi naman tayo sure talaga na mag-uptrend siya pag nag-AOTS. Pwedeng magsalabat-salabat uli yung MAs niya. Pero usually, pag ganyan, nag-AOTS, umaangat yung stocks, nag-uptrend na siya. Okay, next request. SEC and nickels. Okay, si SEC. Okay, si SEC, tinitingnan ko din siya. Flat tayo ng kanyang box. So, ito, kagandahan kay SEC, makikita nyo. Yung price niya, nasa taas na ng Darbus box. So, above DB50 na. Ito yung DB50 natin, nasa taas na siya nag-consolidate. So, sabi natin, itong mga bumibili dito sa taas ng box, ina-expect niyan, magbe-breakout to dito na sa box. Kasi kung dito sila nag-accumulate sa baba, baka magbenta sila dito sa taas ng Darbus box. Kasi tingnan nyo yung gain nila, di ba? So ito yung mga nag-swing. Sa resistance sila nagbebenta sa taas ng Darbus box. So itong mga nag-accumulate dito, in-expect nito magbe-breakout yung price sa Darbus box. Okay yan. Hanggat hanggat nag-accumulate siya dito sa taas ng Darbus box, magandang pangitaan niya kay SEC. Tapos ito din, kita nyo yung MAs niya, MA50 tsaka MA100, kaka-cross pa lang. So itong si SEC, naka-AOTS na siya. Check lang natin kasi
nakayuko yung MA20 niya. Baka biglang bumaba. Sana tumaas yung price niya para tumaas din tong MA20 niya. Tingnan natin. Meron ditong kumpulan. So, may mga resistance dito, may mga resistance dito. Pero ang main target mo dito, kung bibili ka ng SEC, itong peak nito. So, take note mo lang din itong mga resistance dito. Yan, tsaka dito. Ito, okay na to. Wala na masyado dyan. Tingnan natin yung mga percent. 3%, 8%, ito okay na dito. Pero yung target mo 20%. Okay, yan see. Check pala natin yung volume niya. Parang si SEC nagko-consolidate pa rin din talaga. Merong konting spike dito. Ito siya. So baka nakabenta na itong mga ito dito sa part na to. Tapos ito may mga bagong nag-accumulate sa taas ng Darvas box natin, dito sa taas ng DB50 natin. RSI niya nasa 56 pa. So itong hindi pa lumalabas sa screener to si SEC. Okay, yan si SEC. Next, si Nickel. Si Nickel malakas kaso mahilig siyang mag-consolidate ng matagal. Check nga natin, ayan. So napapansin ko dito kay Nickel, mga 1 week siya nagko-consolidate. Ito sa part na to, una natin siyang tinignan. Ilang days siya nag-consolidate dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Breakout. Tapos nag-consolidate uli. Siguro, mga 1 week nagko-consolidate to. Pero mukhang malakas siya. Bigyan natin ng box. So, meron tayong na-plot na resistance dito. So, ito na yung support natin. Kita nyo yung wick na itong isang candle na to. Mukhang nag-hold yung support niya. So, ito yung titingnan nating area. 4.15. So, dapat umangat na dyan si Nickel. At mag-bounce na siya dito. Kay Nickel, kung swing trader ka, kagaya ng sinabi ko dati sa isang video natin, ang bili dito, first engulfing candle. Ito yung dapat i-engulf niya. Kung swing trader kayo, 4.27. So, pag may green candle dyan, tapos umangat siya dito, mataas siya dito sa line na to, or mas mataas siya dito sa candle na to, pwede ka nang bumili. Pero ginagawa ko dito, hinihintay ko na lang mag-breakout eh. Ginagawa ko pagka ganito, swing trade, dapat mataas tong Darvas box mo para pwede ka magbenta sa taas ng Darvas box. Pero kung ganito yung range nya, siguro maghintay ka muna ng breakout dito sa Darvas box. Yan. At maganyan yung price nya. Kung ako tatanungin, hindi muna ako bibili kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ito mag-consolidate. Tingin ko aakyat muna to dito sa DB50, consolidate ng konti bago siya mag-breakout. Yan. Okay. Yan si Nickel. RSI niya nasa 62. Pababa pa yung RSI niya. Tapos, wala pang volume. So, ano nga, naka-consolidate pa to si Nickel. Hintayin lang natin, ilang araw na ba to? 1 week na yata siya nagko-consolidate. Hanggat di naman siya bumababa dito sa resistance na to, okay pa siya. Sa 4.15. Okay, next natin, si PA. Si PA yata yung beast mode kanina eh.
Oo nga, si Pa yung beast mode kanina. Ang iti-take note nyo dito kay Pa, check nyo yung RSI niya, nasa 91 na. Hindi ko lang nakikita kung, pero mataas pala siya talaga. Tingnan nyo yung RSI niya dito. Kung titignan nyo yung DNA niya, pag umangat siya, medyo malalaki talaga. Tingnan nyo yung RSI dito. Yan. Nasa 96. Kung i-compare nyo sa RSI niya ngayon, RSI niya nasa 91 pa lang. So may pag-asa pa tong tumaas. Pero kung ako, hindi ko na siya habulin. Ang chance nyong pumasok dito sa area na to, nung nag-consolidations at the high. Yan. Dito ang chance nyong pumasok. So, pagka-breakout dyan sa 0.53, yun yung entry nyo. So, yung sinabi ko din kanina, first engulfing candle. So, pwede din siya dito. Pero ang tawag dito, consolidations at the highs. Ito yung chance nyo pumasok. 0.54. Tumaas pa siya. Na-expect ko ipipil niya pa to pero ayun, dire-diretso na siya. Medyo risky na sa akin tong ganitong kataas na ilang percent na yung tinaas niya. Mula siya nung 40% na Pag ganyan, di natin alam kung mag-take profit na yung mga nakabili dito sa ilalim So, ayun. Mangyayari dito, maghintay ka uli. Tingnan natin kung gagawin niya uli ito. Kasi, ginawa niya na to dati. Tingnan natin kung gagawin niya pa uli. Dito sa taas. Malaki-laki pa yung pwede nyo i-gain dito pagka may chance kayong pumasok. Pero hintayin nyo yung chance kasi medyo mataas na to. Wag basta-basta papasok dito kailangan yung planuhin. Yan, may plan kayo ng entry tsaka exit. Okay, ayan si Pa. FYI stock natin si Jerry. Isa lang, si Jerry lang. Check natin, kaka-breakout niya lang sa MA200. Tapos tingnan natin kung magkukross tong MA100 tsaka MA50. So, pa-cross na sila pero tingnan natin kung hanggang kailan. So, ito yung tinitingnan nating level ni Jerry. Tapos susunod na, sa madami resistance, sa madaming candle. So, ito, medyo mataas yung possible gain natin dito. Dito wala naman, dalawang candle lang, di ba? Kasi ito, apat na candle. Ito, medyo pwede dito siguro maglagay din. Para meron tayong reference. Mataas-taas ni 10% tsaka 14%. So, yan, guys. Okay, yan guys. Sana nagustuhan nyo yung inyong mga requested stocks. So, ito, the market are unforgiving and emotional trading always results in losses. Kaya tayo may system tsaka may plan, dapat sinusunod natin yun. Pinakakalaban natin dito sa market yung pinapairal natin yung emotions natin, yung greed, yung natatakot tayong matalo, kaya hindi tayo nakakapag-cut loss. So, sundin natin yung system natin tsaka yung mga plano. Pag kailangan ikat na. Or kung kailangan mag-take profit, mag-take profit ka ng konti. Bawasan natin yung greed natin.
Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel. Pakiclick na din po yung bell dun sa ilalim. Like and comment. Supportahan po natin ang ating channel. Ito po yung aking Facebook page, tsaka ito yung aking Twitter. Good luck sa atin bukas, last day of trading, Friday. God bless po sa ating lahat.